Po, good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is November 6, 2025 at tayo ngayon napapunta dito yan sa may Lorma Street, sa may Old Zaniga po yan, Mandaluyong City, at dadalhin po natin sa may Jollibee F Manalo, Blooming Street Corner F Manalo po yan, Barangay Kabayanan, San Juan City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sa lahat. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, babalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ayan, samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. At Aklan, mabibigyan din ng tig 30 milyong piso. Laki! Masbate, tig 20 milyong piso ang Guimaras, Agusan del Norte at Dinagat Islands, at tig 10 milyong piso naman para sa Biliran, Camarines Sur, Sorsogon, Misamis Oriental, Negros Oriental at Palawan. Tig 5 milyong piso naman ang nakalaan para sa Albay, Batangas, Northern Samar, Siquijor, Quezon, Samar, Agusan del Sur, Laguna, Zamboanga City, Camiguin, Occidental Mindoro, Camarines Norte, Zamboanga del Norte, Iligan City at Romblon. Makatatanggap din ng 5 milyong piso ang lungsod ng Maynila para matulungan ang mga individual na stranded sa mga pantalan at paliparan sa panahon ng bagyo. Padagin ni Kalian tayo dito Cagayan Valley, agan anat kayo ako. Dahil kayo po ay pinaganda na ng pag-asa dahil sa ilasang hagupit ng bagyong uwan na inaasang tatama sa Northern Luzon, Cagayan Valley, lalo na ang Cagayan at Isabela. Muling namata ng bagyong uwan sa layong 1,706 45 kilometro sa silangan ng northeastern ng Mindanao. Taglay lakas na hangin aabot sa 75 kilometro bawat oras. Malapit sa gitna at may bugsong 90 kilometers per hour. Habang kumikilos pa ilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Mabagal. Sa kasalukuyan itong nasa tropical storm category pero inaasang lalakas pa sa typhoon category bago pa pumasok sa PAR bukas ng gabi o kaya ay Sabado ng umaga. Sa pagpasok nito sa PAR, inaasang lalakas pa ito bilang isang super typhoon bago mag-landfall sa Isabela o kaya ay Cagayan. Kasalukuyan ding malawak ang sakop ng papasok na bagyo pero sabi ng pag-asa lalo pa itong liliit habang lumalakas naman ang nasabing bagyo. Sumampa na sa 114 ang bilang ng mga napaulat na nasawi na iniwan ng bagyong Tino. Sa ulat ng Office of Civil Defense, pinakamarami ay mula sa Cebu Province na nakapagtala ng 71. Sinundan ng 18 casualties. Sir, sorry po, bawal po yung sigarilyo. Ano po? Dalawa sa Negros Oriental, sa Del Sur, dalawa sa Southern Leyte, Purong ma'am. ang bagyong Tino. Halos sa 2 milyong katao ang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Tino. May batay sa report ng NDRRMC. Ano nilagay na kapatid ko mababaan? 44,000 families ang sinalta ng bagyo sa mga rehiyon ng Calabarzon, F Manalo, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga Region.
pinakamarami na apektuhan ng bagyong Tino sa Western Visayas. Na umabot sa 643,101 katao o mahigit 198,000 families. Sa kabuang bilang 445,744 katao ang kasalukuyang nanunuluyan ngayon sa mga evacuation centers. Kaugnay nito, inaprubahan naman ng Pangulong Marcos ang rekomendasyon na Wadaan iniklara natin. ang state of calamity, national Ito sa may boni calamity, po. Ha? bunsod nga ng Boni? pinsang Ano, kaliwa ka na dyan, no? ng bagyong Tino. Ito, pwede dito? Oo, kaliwa ka dyan. Samantala, nagsasagawa na ng rapid assessment ang Department of Agriculture upang matukoy ang lawak ng pinsala na iniwan ng bagyong Tino sa bansa. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na Unang puspusan kanan ka na doon, kanan ang ka na. sinasagawang Kaliwa, assessment sa kunin mga na eh. apektadong lugar. Sa inisyal na ulat, matindi ang pinsala sa mga maisan, ngunit hindi karamihan sa palay, na karamihan ay magsasaka ay nakapag-harvest na. Bukod dito, nakaantabay na rin ang Department of Agriculture sa maparating pang bagyo na inaasahang tutumbukin ang Northern at Central Luzon. Dahil may ilan pang hindi nakakapag-harvest, narito si Demesa. Ano po, dito sa Central at saka Northern Luzon, meron pang mga areas na... Oo nga, no? Nalusutan yung traffic dun, no? Doon na rin naman doon ang sarasihan, pero... Hindi ko alam to. Ano kasi, duwade diretso tayo eh. Yung boni, kaliwa ka na dyan. Regardless tayo ngayong taon, ang focus range natin between 20.2 hanggang 20.5 million metric tons. So, medyo nahirapan na tayo doon sa upper range dahil nga sa mga sunod-sunod na bagyo ngayon katuloy. Pati 16 na pantalan sa buong bansa ay naapektuhan din ng bagyong Tino. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa 787 naman ang mga pasaheros at 12 cargo helpers ang na-stranded sa mga pantalan. At meron ding 58 barko at 31 motor bangkas ang pansamantalang sumilong dahil nga sa masamang lagay ng panahon. Pero wala namang iniulat na namatay o nasugatan dito sa mga pantalan. Patuloy naman ang koordinasyon ng Coast Guard sa mga lokal na otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at mga sasakyang pandagat. Tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr. na walang mangyayaring pagtaas sa presyo ng gulay sa bansa. Ito ay kahit pa hinagupit ng bagyong Tino ang mga high-value crops gaya ng mga gulay. Ayon kay Secretary Laurel na paghandaan na nila ito ilang buwan na ang nakalilipas dahil sa pag-aproba sa importasyon ng patatas, sibuyas, bawang, maging isa gaya ng galunggong. Narito ang Secretary Laurel. Allow na tayong importation of carrots. May dumating ng carrots sa last week. So, if I remember correctly, 1,600 tons ang pumasok na ng carrots. So, may contingent pa rin papasok. White onion, tuloy-tuloy na importation dahil nga wala na tayong local production. Of course, hindi yan once before start of the harvest season. So, isla naman, nagpa-import ako ng 55,000 tons ng galunggong until mid-January next year. Nasusuportahan pa umano ng ipatutupad na price freeze sa presyo ng mga bilihin dahil sa inaprubahan ni Pangulong BBM na State of National Calamity. Narito muli si Secretary Laurel. Confident naman ako na we have enough supply at the moment. We just have to avoid or try to limit yung tinatawag spikes dahil nga sa dalawang bagyo ko. Samantala, nagalit na naman. Nagalit ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pahiya naman kayo! Pahiya naman kayo! Pahiya naman kayo! Samantala, ang sabi ng Pangulo ay nasaan daw ang 26 billion pesos na halaga ng flood control projects sa lalawigan ng Cebu. Ito'y matapos malubog sa matinding pagbaha ang nasabing probinsya sa kasagsagan ng hagupit ng bagyong Tino.
Filipino. Ay kay Paras Press Officer Claire Castro kung galit ang mga Cebuano ay gayon din ang nararamdaman ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay ito agad na pinag-utos ng Pangulo na investigahan kung nagamit ba ng tama ang bilyong-bilyong pondong inilaan para sa mga flood control projects sa probinsya ng Cebu. Samantala, sisilipin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang isinumiting report ni Cebu Governor Pamela Baricuatro kaugnay ng malawakang pagbaha sa lalawigan. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, hindi pa nila ito mapag-aralan ngayon dahil sa kakulangan ng tauhan, ngunit tiniyak na mapapabilis ito sa oras na madagdagan ang kanilang mga investigador, abogado at engineer. Anya, hindi pa nila kayang sabay-sabay na pag-aralan at gawa ng case build-up para sa lahat ng ebidensya na nakukuha ng komisyon. Sa ngayon, nakatuon daw ang investigasyon ng ICI sa 421 ghost flood control projects sa buong bansa. Unang sinabi ni Governor Baricuatro na 26 na bilyong piso ang pondo para sa flood control sa Cebu, pero malawakang pagbaha pa rin ang kanilang naranasan. Babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. Dating Congressman Saldico hinamon na patunayan na merong banta sa kanyang buhay. Samantala, Pangulong Marcos, Vice President Sara Duterte Carpio, at pati dating Ombudsman Sam Martires, hinahamon na sa publiko ang kanilang mga salin. At bilang naman na matambay na Pinoy walang trabaho, abay bahagyang nabawasan. Ayon sa PSA, Philippine Statistics Authority. Ang detalye na maulitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatutunang Break Time. RH Break Time. Oras, Hermana Rosie Sarangaya, Doktora Isa Suntay. Aba, Kuyang Larry Francisco. Alas 4:28. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Land Bank, celebrating 62 years of empowering Filipinos for a better future. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Next 3, dito ako, Billy. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Perfect. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Cardiopulmonary Exercise Test ng Makati Medical Center. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Dunkin, pasalubong ng bayan. Perfect. Number 1. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yun, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kara-kara. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MS3 na niniwalang mabuti ang Pinoy. Mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag inusus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog, yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula kaya tanggal pero tanggal bacteria pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, plastic, linis fantastic. Ako po, si Thea Pecho for Foods para sa Smart Dishwashing Paste. A product of ACS Manufacturing Corporation. Charm Fabric Conditioner. Bloom Fresh Technology. May antibacterial na. Ang ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang linis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. Patrol sa 30 sa mga nangungunang AM radio station sa Mega Manila ayon sa third quarter Kantar Media Radio Studies. Number 3 na po tayo mga kapamilya. Ang DZMM Radyo Patrol sa 30 at DZMM Teleradyo
mapagkakatiwalaan at mapaniniwalaan. At ang ATM, anong take mo? Numero 1 sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at serbisyong sigurado. Maraming salamat, kapamilya at kaserbisyo. Ang oras, 31 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Lemex Forte Sirupen Capsule. Maluwagang paghinga, tunawang plema. Basta nagutin, Lemex. 4:30 na! ATM na! Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Mahal Makapagal at Sandro Ochoa. ATM. Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Hoy, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochoa. Salamat po sa Diyos. Ako si Willie Delgado Jr. At kayo nakikinig pa rin po sa ATM. Anong take po? O, di ba, kunyang? Ang init na yun. Sana ganyan na lang ang panahon. Oo nga, ano? At least nakapagpalo ko. Nakapagpalit. Oo nga. Sasakyan. Oo nga. Ako kasi pag nagpapalinis ng sasakyan, kinabukasan ng ulan. Ay, alam mo, parang naalala ko yung dati, nung ako'y graveyard shift reporter ko niya. Yung mga reporter na kasabay ko, tinitingnan yung sapatos ko. Ah, gano'n? Kasi kapag naka-leather shoes ako, malamang may sunog. Hoy, nakapag-ano ako minsan, nakapag-cover ako ng ano, ganyan. Diba, sabi ko sa'yo, uniform namin kasi dati, Monday to Thursday, barong. Hindi ko na inabot yan eh. Anong kulay ng barong yan? Iba't ibang kulay. Ayun, may color blue ba yun? Sky blue? O, meron ganon, no? Kasi may talaga nagtatahi. Kasi yung barong, nakapurta talaga yung logo ng ABS natin. Tapos pag Friday, yan na yan sa tayo. Pwede kinasapa kayo naman ng malaking sumunod niya sa balita mo. Pagkatapos ko mag-cover, puro yung mga itim-itim, puro alipaso yung ano ko. Yung damit ko. Yun ang isang hindi maiwasan. Tapos ano, ang swerte ko pa sa ganyan. Siyempre, cover ka, nakatabi kasi usually magkakasama yung mga media niyan eh, pag may sunog. Na-experience ko yung biglang may... Yan po yung Jollibee na yan. Dapat lang tayo nakapira. Wala, basta lang. Diyan na. Kaliwa dyan, kaliwa ka. May time na, hindi na iwasan. May nalaglag pa sa ano eh, sa creek. Sa creek? Oo. Hindi ko na napapaganda ko sino. Nagkataon, hindi pala marunong lumakoy. Naku po. Kaya dali-dali, nagkaroon kami na swimming lesson. Oo. Alam mo kuya, meron din ako, ano siya, cameraman naman. Hindi ko na rin sabihin, anong network. Wala yatang kaliwa Kasi tulad may dito. kalakihan yung katawan niya. Pag-apak nito sa yero, Okay. Tatiming natin. nag-aapakan ka. Kasi tayo yung alam mo, pag nasa labas, kapag report kayo sila rin magtutulungan siya. Mas excited kasi pag nasa labas talaga. Kaya nga, Ayan, ito na ako. Sige po. Ano po? pagtutuloy sa labas. Oo. Kasi mas excited. Marami kang makikilala, marami kang makikita tao, di ba? Tapos, ako mahilig ako ng mga aksyonan ng mga coverage. O, doon ako talaga. Yun ang talaga forte ko. At yan nga ngayon nga, dahil nga may paparating na bagyo. Yan. Kalimitan ngayon pa lang, dinideploy na yung magko-cover. Naka-preposition na. Ibabalan yung mga relief goods. Naka-preposition na rin ang mga reporters para nga doon sa paparating na bagyo. Diba? Mabuti ka nasa Pilipinas pa.
Matindaan ka ba? Kasi pag Sunday kasi, talagang ano ko sa church ako pag Sunday. At syempre, asahan niyo po, dahil kami naghahanda na rin, asahan niyo na hindi bibitaw ang TCMM at PRTV News. Yan ho ninyo maaasahan ng TCMM, PRTV News, sa pagbibigay ng mga balita, lalo na kapag gaganyan. May may parating na bagyo. At yun nga, hindi itong bagyo dahil nga may prediction hindi lang ng Pag-asa kundi yung iba pang international models kapareho ng JMA, yung Japan Meteorological Agency, may ang prediction din nila. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po.